Sa mahigit Main Sitio Marino na sakay, mahigit 17,000 pagkain ang kailangang ihanda bawat araw sa isang sasakyang panghimpapawid. Ang bawat barko ay may kani-kaniyang culinary staff na binubuo ng mahigit 100 kusinero at mga eksperto sa pagkain upang mahawakan ang mga bulubunduking halaga ng pagkain araw-araw. Kahanga-hanga kung paano pinamamahalaan ng mga nagluluto na maghatid ng parehong mga pamantayan ng mga pagkain sa maraming dami bawat araw. Paano nila haharapin ang napakalaking hamon na ito ng malakihang pagluluto sa mahabang buwan na nakadeploy ang isang aircraft carrier sa dagat? Para sa isang tagalabas, ang mga numero mismo ay tila halos hindi maisip. Ang mga culinary specialist na nakasakay ay may tungkuling maghanda ng halos 17,000 pagkain kada araw. Ang kagila-gilalas na figurang iyon ay tumutukoy sa almusal, tanghalian, hapunan at karagdagang hating gabi na kilala sa mga mandaragat bilang mga mid-rats o mga rasyon sa hating gabi. Ang mga pagkain na ito ay hindi mga luho. Ang mga ito ay mga pangangailangan na nag-time ng mabuti upang tumugma sa walang humpay na Dewey Factor na oras na operasyon ng isang lumulutang na airbase. Para sa mga lalaki at babae na nagtatrabaho sa night shift, ang mga flight deck crew, inhinyero, watch, stander at iba pang mga mandaragat na ang mga schedule ay hindi kailanman umaayon sa normal na cycle. Ang mga rasyon sa hating gabi ay katumbas nila ng tanghalian. Pagkakataon nila na maupo mag-refuel at magbahagi ng maikling pakiramdam ng normal sa isang kapaligiran kung saan ang gabi at araw ay lumalabo ng magkasama. Ngunit ang sukat ng operasyon ay higit pa sa simpleng pagluluto ng pagkain. Ito ay isang masalimuot na sistema ng logistic, pagpaplano at pagpapatupad, isang operasyong militar sa sarili kung saan ang kusina ang larangan ng digmaan at moral bilang ang premyo. Ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nagdadala ng humigit kumulang verse 1,000 hanggang 600 tauhan, depende sa pandagdag nito sa mga squadron at kawani ng suporta. Ang pagpapakain sa naturang lumulutang na lungsod ay nangangailangan ng koordinasyon na magsisimula bago pa man umalis ang barko sa daungan. Ang napakalaking stockpile ng pagkain ay ikinakakarga sakay sa panahon ng pagpapatuloy ng muling pagdadagdag at provisioning sa gilid ng pier. Lahat ng bagay mula sa mga frozen na karne, sariwang gulay, mga dilatang paninda, paggawaan ng gatas, at kahit na mga kagamitan sa pagbe-bake ay dapat na maingat na inventaryo, iimbak at rasyon upang ang mga supply ay tumagal ng ilang buwan nang walang makabuluhang pagkasira. Ang mga espesyalista sa pagluluto madalas na tinutukoy bilang CSS ay lubos na sinanay ng mga profesional sa Navy. Marami sa kanila ang may formal na pagsasanay sa pagluluto, ngunit hindi tulad ng mga sibilyang chef na nagdidisenyo ng mga menu para sa isang restaurant. Ang kanilang misyon ay balansehin ang pagkakaiba-iba, nutrisyon at moral habang nagtatrabaho sa ilalim ng napakalaking mga hadlang. Ang shipboard galley ay hindi isang 5-star na kusina. Isa itong pasilidad na pang-industriya na idinisenyo para sa kahusayan, kaligtasan at bilis. Kasama sa kagamitan ang mga kettle na may kakayahang magpakulo ng daan-daang galon ng sopas ng sabay-sabay, mga oven na maaring maghurno ng libu-libong dinner roll sa isang solong cycle, at mga deep fryer na halos tuloy-tuloy na gumagana sa oras ng peak meal. Ang mga CS ay umiikot sa mga shift upang ang paghahanda ng pagkain ay literal na hindi tumitigil. Sa sandaling matapos ang isang serbisyo sa pagkain, ang mga paghahanda para sa susunod ay isinasagawa na. Sa papel ang gawain ay tila napakalaki. Isipin na nagluluto para sa isang bayan na may 6,000 katao araw-araw nang walang paghinto sa isang nakakulong na espasyo kung saan limitado ang imbakan, dapat bawasan ng basura at ipinapatupad ang mahigpit na pamantayan sa kalinisan. Ngunit ginagawa ito ng Navy higit sa lahat dahil ang pagpapakain sa mga mandaragat ay higit pa sa mga calorie. Ang pagkain ay isang pundasyon ng moral at mental na katatagan. Sa mahabang deployment kung saan ang mga mandaragat ay maaaring ilang buwan
Nang hindi tumuntong sa lupa, ang mga pagkain ay nagiging isa sa ilang mga constants na nagmamarka ng ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Ang isang masarap na almusal ay maaring magtakda ng tono para sa isang nakakapagod na araw sa flight deck. Ang isang mainit na hapunan pagkatapos ng nakakapagod na relo ay maaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkapagod at panibagong enerhiya. At ay ang respectful mid-rats, yung sa tinggabi na pagkain ay maring isang espesyal na kultural na lugar sa loob ng buhay ng Navy. Para sa mga nagtatrabaho sa gabi, nagdidirekta ng sasakyang panghimpapawid sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw ng mga ilaw sa kubyerta, nagkukumpuni ng mga makina sa bituka ng barko o nakatayong mahabang relo sa mga sentro ng impormasyon sa labanan. Ang mga midrats ang highlight ng kanilang shift. Para sa kanila, hindi ito mga rasyon sa hating gabi, kundi ang kanilang oras ng tanghalian, ang kanilang pahinga mula sa nakakapagod na gawain. Isa rin ito sa ilang beses na maaring magtipon-tipon ang mga tauhan ng night crew, magbahagi ng mga biro at pansamantalang pakiramdam na sila ay bahagi ng isang mas maliit na komunidad sa loob ng napakalaking shipboard machine. Kahit na ang menu mismo ay madalas na nagpapakita ng papel na ito, nakabubusog pamilyar, nakaistilong komportableng pagkain na nagpapagasolina sa katawan at nagpapasigla sa espiritu. Mula sa isang pananaw sa pagpapatakbo ang Navy ay hinasa ang prosesong ito sa isang agham. Ang bawat ikot ng pagkain ay maingat na naka-schedule upang maiwasan ang mga bottlenecks sa galera. Pinipili ang ilang partikular na pagkain para sa kanilang scalability mga pagkain na maaaring gawin sa napakalaking dami ng hindi nawawala ang pagkakapare-pareho. Halimbawa, ang mga pasta dish casseroles, sopas at stews ay mga staple dahil maaari itong stretch, lasahan at iba-iba gamit ang mga available na sangkap. Kasabay nito, naiintindihan ng Navy ang psikolohikal na bigat ng monotony. Ang pagkain ng parehong pagkain araw-araw ay maaaring mabilis na mag-urong ng moral, kaya ang pagkakaiba-iba ay mahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit regular na iniikot ang mga menu na may mga paminsan-minsang espesyal na pagkain tulad ng steak night or pizza night na nakalaan para sa mga partikular na nakakapagod na araw holiday o pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Ang may kardaswang ito ay nagpapalakas ng moral na higit pa sa kanilang nutritional value. Pinapaalalahanan nila ang mga mandaragat ng tahanan. Mayroon ding logistical chess game na nilalaro. Ang mga sariwang ani halimbawa ay limitado. Sa mga unang linggo ng pag-deploy, ang mga mandaragat ay nasisiyahan sa mga salad, prutas at gulay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay nagiging kakaunti at kalaunan ay mauubos na pinalitan ng mga nagyelo o dilatang alternatibo. Ang mga culinary specialist ay dapat magplano para sa unti-unting paglipat na ito na tinitiyak na ang dieta ay nananatiling balanse at walang grupo ng mga mandaragat ang nakadarama ng pagpapabaya upang palubhain pa ang mga bagay ang mga paghihigpit sa pagkain, mga pangangailangan sa relihiyon at mga allergy sa pagkain ay kailangang isaalang-alang. Para sa Eintracht tao, kahit na ang maliit na porsyento na nangangailangan ng mga alternatibong pagkain ay nangangahulugan ng daan-daang espesyal na bahagi araw-araw. Ngunit ang tunay na nagpapakilala sa operasyong ito ay ang nito estratehikong epekto. Ang pagpapakain ng 70-30 sa pagkain sa isang araw ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatiling buhay ng mga mandaragat. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang buong ecosystem na nakikipagdigma. Ang isang mahusay na sailor ay alerto, nakatutok at nababanat. Sa kabaligtaran, ang gutom mahinang kalidad ng pagkain o kawalan ng pagkakaiba-iba ay maaaring humantong sa pagkapagod, pagkamayamutin at pagbaba ng pagganap mga karangyaan na hindi kayang bayaran ng grupo ng carrier strike. Ang pagkain ay direktang nakaka-impluensya sa pagiging handa sa pagpapatakbo. Sa katunayan, ang ilang mga historiador ng hukbong dagat ay nangangatuwiran na ang kakayahang magpakain ng mga tropa ng epektibo ay nanalo ng maraming digmaan gaya ng mga armas.
Ang sikat na quote ni Napoleon, "An army marches on its stomachs," ay kasing totoo para sa Navy na naglalayag sa gana nito. Sa wakas, mayroong kultural at simbolikong panig ang mga pagkain sakay ng barko, lalo na sa mga deployment na tumatagal ng maraming buwan, ay naging pulso ng buhay sa barko. Ang mga kwento ay ipinagpapalit sa mga tray sa mess hall. Ang mga pagkakaibigan ay binuo at ang mga maliliit na pagdiriwang ay tahimik na sinusunod. Kahit na libu-libong milya mula sa bahay, ang isang mandaragat na humihiwa sa isang mainit na pagkain ay nakadarama ng koneksyon sa normal na buhay, gayunpaman maikli. At sa kaso ng Midrats, pinatitibay nito ang isang nakabahaging pagkakakilanlan sa mga night crew, isang pagkilala na kahit na ang kanilang schedule ay baligtad sila rin, ay mahalagang mga thread sa 24 oras na tela ng carrier. Kaya kapag narinig ng isang tao na ang mga espesyalista sa pagluluto ay naghahanda ng 17,000 pagkain sa isang araw sakay ng isang sasakyang panghimpapawid, hindi ito dapat isipin na bilang isang numero. Ito ay isang gawa ng pagtitiis, koordinasyon at kasanayan na nagpapatibay sa mismong paggana ng isang carrier strike group. Sa likod ng bawat paglulunsad ng isang FA-18, bawat radar contact ay sinusubaybayan at bawat relo ay nakatayo. Merong isang mandaragat na kumain ng pagkain na inihanda sa bangkang iyon. At sa likod ng pagkain na iyon ay isang pangkat ng mga profesional na bagamat bihira sa spotlight, pinananatiling buhay at nakikipaglaban ang barko isang tray sa isang pagkakataon. Mayroon siyang almusal para sa hapunan at hapunan para sa almusal. Ang Midrats ay binubuo ng mga natirang pagkain mula sa hapunan at ang pagdaragdag ng iba pang mga pagkain upang pagandahin ang pagkain. Upang matiyak na ang kwota na ito ng mga pagkain ay natutugunan araw-araw, ang mga kawani ng kusina ay sumusunod sa isang mahigpit na 2 linggong plano sa pagkain. Ang pagkain na nakasakay sa barko ay hindi dapat maubos sa anumang pagkakataon. Kahit na ito ay muling i-restock sa mga regular na pagitan. Kailangan ng 1,600 pounds ng manok, 350 pounds ng lettuce, 20 teris, tasa ng kape, 160 gallons ng gatas, at 30 kahon ng cereal para pakainin ang 5,000 Navy sailors na sakay ng aircraft carrier bawat araw. Ang mga tagapagluto ng barko ay naghahanda ng mga pagkain sa napakalaking sukat upang matiyak na ang mga ito ay magagamit para sa iba pang mga opisyal ng hukbong dagat na sakay ng halos 24 na oras bawat araw habang isinasagawa ang iba pang mga aspeto ng kanilang mga tungkulin sa pagluluto. Kapag ang barko ay unang umalis sa daungan at sinimulan ang pag-deploy nito, ang mga tripulante ay nasisiyahan sa iba't ibang sariwang pagkain na inihatid ng Department of Supply. Ang kanilang mga walk-in freezer at mga tindahan ng pagkain ay halos mapuno ng iba't ibang mga kahon ng pagkain. Kailangang mag-iwan ng allowance sa ibabaw ng mga kahon na ito para ma-access ang stock. Ang mga kawani ng kusina ay kailangang gumapang sa allowance upang mahanap ang pagkain na kailangan nila at itapon ito sa pasukan ng freezer. Ang isang detalyadong diagram kung paano inilalagay at inaayos ang mga kahon ng imbakan ay ipapaskil sa pintuan upang matulungan ang mga tauhan sa pagluluto na madaling mag-navigate sa mga freezer. Maaaring tumagal ng hanggang 8 linggo bago maubos at maalis ang sapat na mga kahon upang bigyan ng daanan sa sahig ng pasilidad ng imbakan. Ang sariwang pagkain ay nakaimbak sa malalaking freezer cold storage room at tuyong tindahan sa barko. Ang mga pasilidad ng imbakan na ito ay palaging pinupuno sa kanilang pinakamataas na kapasidad. Ang mga ito ay idinisenyo sa napakalaking dami ng nabubulok na mga consumables sa loob ng halos 1 buwan. Sa paglipas ng panahon, ang stock ng sariwang pagkain ay nauubos at ang mga mandaragat ay ibinabaling ang kanilang mga bibig at kanilang mga tiyan sa mga frozen at dilatang pagkain. May enjoy pa rin ng mga Navy sailors ang lasa ng sariwang pagkain kapag inihatid ito ng tinatawag na replenishment ship. Ang isang replenishment ship ay nagbibigay ng bagong batch ng sariwang pagkain at iba pang mga kalakal
sa isang aircraft carrier habang ito ay nasa dagat tuwing 7 hanggang 10 araw. Sa yugtong ito, naghahatid ito ng humigit kumulang 400,000 hanggang 1 milyong libra ng pagkain. Ligtas na sabihin na ang paggasta ng US Navy sa pagkain ay dapat na masyadong mataas, ngunit ito ay isang kinakailangang gastos upang matiyak na ang magigiting na kalalakihan at kababaihan na nagtatanggol sa mga karagatan ng ating bansa ay pinakain. Sa sea replenishment na kilala bilang underway replenishment o WUNREP ay nangangailangan ng maraming oras at lakas tao. Ang mga supply sa carrier ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng isang helicopter na nag-shuffle pabalik-balik hanggang sa mawalan ng laman ang replenishment ship. Pagkatapos ay ihahatid ang mga supply sa naangkop na mga seksyon sa barko, kadalasang mga walk-in freezer at mga tindahan ng tuyong pagkain. Ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay muling naglalagay ng stock nito ng mga pagkain at iba pang mga consumable sa tuwing papasok ito sa daungan bago i-restart ang cycle. Nagkaroon ng mga espesyal na pagkakataon kung saan ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay maaaring mag-stock ng hanggang 70 araw na halaga ng pagkain habang ito ay nasa daungan. Nagbibigay din ang US Navy ng layag sa pamamagitan ng mga grocery store sa dagat na tinatawag na Food Sea Lions. Ang mga bumibisitang mandaragat ay pumipili sa pagitan ng mga opsyon ng plastic or paper bag na magagamit sa mga grocery store. Sa ilang okasyon tulad ng mga kaarawan, masisiyahan ang mga marino sa mga espesyal na paghahatid ng mga magagarang setting ng mesa, mga baso ng ala cocktail at mga pangunahing kurso na makikita sa mga menu ng mga mamahaling restaurant. Iniulat din ng mga mandaragat na maraming beses na nasiyahan sila sa isang espesyal na pagkain kung palawigin pa ng Navy ang kanilang deployment o kanselahin ang pagbisita sa daungan. Upang mapanatiling masaya ang kanilang mga mandaragat, ang Navy ay nag-oorganisa ng mga paghahatid ng mga mamahaling pagkain tulad ng mga steak at ulang. Depende sa pagkaing inihahanda at kung para kanino sila nagluluto, nahahati sa iba't ibang kategorya ang mga lutuin at gali sa mga barko. Tinutukoy din ng mga klase ng mga mandaragat ang mga lugar kung saan sila nasisiyahan sa kanilang pagkain. Ang mga junior enlisted sailors ay kumakain sa mga pangkalahatang gulo. Hindi sila nagbabayad ng dagdag na bayad para tangkilikin ang iba pang mga pagpipilian sa pagkain sa menu at kumain lamang kung ano ang inihanda para sa kanila. Ang mga nakatataas ay may hanay ng mga option sa menu kung saan maaari nilang piliin ang kanilang mga pagkain. Siyempre, para tamasahin ang benepisyong ito, nagbabayad sila ng mga espesyal na bayarin at may hiwalay na mga lutuin at mga gali na hahawak ng kanilang pagkain. Ang kapitan ay may perk ng pagkakaroon ng isang personal na tagapagluto, isang hiwalay na bangkang de kusina at ang kanyang tindahan ng mga supply ng pagkain. Ang tindahan ng supply ng kapitan ay karaniwang isa sa mga pinakamahusay sa barko. Bagamat karaniwan na may mga natira sa mga general cooking hall, hindi malamang na ang mga opisyal ng hukbong dagat ay nasisiyahan sa pangalawang serving. Ito ay dahil ang pera na pinagsama-sama nila upang tamasahin ang mga advance na pagpipilian sa menu ay sumasaklaw lamang sa isang karaniwang paghahatid ng mga pagkain sa bawat oras ng pagpapakain. Maliban kung pipiliin ng opisyal na lumiban sa isang pagkain, ang bawat opisyal ay kumakain ng sinukat na dami ng pagkain. Ang mga pagkaing inihain sa lahat ng hanay ng mga tripulante ng hukbong dagat na sakay ng barko ay halos pareho sa kalidad at dami. Kailangang tiyakin ng lahat ng kusinero at gali na handa ang kanilang mga pagkain ng sabay-sabay para sa mga tripulante na sakay ng aircraft carrier. Habang ang ilang mga galera ay humahawak ng mas malaking bahagi ng Navy sailors, ang iba ay humahawak ng isang partikular na bilang ng mas mataas na ranggo, marahil 100 opisyal o bahagyang higit pa dahil ang lahat ng mga pagkain ay tumatagal ng parehong oras ng paghahanda. Ang mas mataas na mga ranggo ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na mga katangian ng mga inihain na pagkain.
Ang mga pinuno at mga kapitan ay mas malamang na magtamasa ng mas magagandang katangian at mas malaking bahagi ng pagkain kaysa sa iba pang mga tripulante ng barko. Sa mga pambihirang pagkakataon, ang mga marino ng US Navy ay nag-e-enjoy sa tinatawag nilang Steel Beach Picnics, kung saan kumakain sila ng barbecued meat at nagkakaroon ng magandang oras sa pakikisalamuha sa isa't isa. Ang mga tripulante ay hindi pinapayagang mangisda habang nasa dagat dahil ang mga pating ay nasa paligid ng mga katawan ng barko. Ang paghahagis ng dugo ang masa ng karne ay maaakit lamang ang mga halimaw sa dagat at ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay isang pangyayari na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Minsan, ang Naval Culinary Staff ay nag-oorganisa ng mga sesyon ng pagsasanay para sa mga miyembro nito. Karaniwan itong nangyayari habang ang barko ay nasa daungan at hindi nakadeploy. Ang pagsasanay maaaring sa mga sesyon ng individual o grupo. Karamihan sa mga pagsasanay ay nakatuon sa pagpapabuti ng umiiral ng mga kasanayan sa pagluluto ng kusinero. Ang natitirang panahon ng pagsasanay ay maaaring gastusin sa mga bagong pamamaraan sa pagluluto na gustong matutunan ng mga kalahok. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, ang mga sesyon ng pagsasanay na ito ay napatunayang kapansin-pansing na bawasan ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga kawani ng kusina habang naghahanda ng halos 17,000 pagkain sa isang araw para sa minimidad marino na sakay ng isang aircraft carrier. Para sa kaswal na nagmamasid ang figura ay parang walang iba kundi isang estatistika, ngunit sa katotohanan ito ay kumakatawan sa isang komplikadong logistical ballet na nangangailangan ng katumpakan, disiplina at pagtutulungan ng magkakasama bawat araw. Ang lumulutang na lungsod na ganito, ang laki, ay kumukonsumo ng napakaraming pagkain at ang culinary team ay may hindi nakakainggit na gawain ng pagtiyak na ang tamang pagkain ay makakarating sa tamang mandaragat sa tamang oras 3 beses sa isang araw-araw nang walang pagkukulang. Isaalang-alang ang sukat ng ilang sandali. Sa lupa, ang isang restaurant na naghahain ng ilang daang pagkain sa isang araw ay itinuturing na abala. Ang isang hotel catering operation ay maaaring makagawa ng ilang libo sa isang malaking conference o event. Ngunit sakay ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy, ang antas ng output na iyon ay ang inaasahan ng baseline, hindi isang espesyal na okasyon. Ang almusal, tanghalian, hapunan at madalas na mga rasyon sa hating gabi. Para sa mga night shift sailors and aviators sa pag-ikot ay dapat gawin tulad ng orasan. Ang pinakamaliit na pagkagambala maging mula sa mga issue sa supply, mga pagkakamali sa kagamitan o pagkakamali ng tao ay maaaring magulo sa buong barko na makakaapekto sa moral kahandaan at sa huli ang tagumpay ng misyon. Sir, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng espesyal na pagsasanay. Ang mga culinary specialist ng Navy, madalas na tinatawag na CSCOS, ay dumaraan sa mahigpit na pagtuturo, hindi lamang sa mga diskarte sa pagluluto, kundi pati na rin sa nutrition sanitasyon, malakihang pagpaplano ng pagkain at pang-industriya na antas ng pamamahala sa kusina. Ang mga ito ay hindi kaswal na mga kasanayan. Isipin na subukang magluto ng piniritong itlog hindi para sa isang pamilyang may 4, kundi para sa libu-libong gutom na mga tripulante na naghihintay sa pila. Ang pagluluto sa ganong sukat ay nagbabago ng lahat laki ng bahagi oras ng pagluluto, mga kinakailangan sa pag-iimbak at maging ang mga pamamaraang pangkaligtasan. Ang isang maling pagkalkula ay maaaring mag-aksaya ng daan-daang libra ng pagkain o mas masahol pa, makompromiso ang kaligtasan ng pagkain. Hindi rin kayang bayaran ng Navy. Sa persidisdem panahon, ang dangarsisyon ng ipagsasray na ito ay nagpino ng mga proseso upang mabawasan ang basura, streamline ang daloy ng trabaho at matiyak ang pagkakapare-pareho. Sa isang carrier, ang kahusayan ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng pera. Ito ay tungkol sa pagtitipid ng limitadong mga mapagkukunan habang nasa dagat.
ang bawat pagpapadala ng mga supply na dinadala ng mga barkong resupply habang isinasagawa ang muling pagdadagdag UNREP ay kailangang tumagal hanggang sa susunod na paghatid. Nangangahulugan iyon na ang mga kawani sa pagluluto ay dapat na iunat ang bawat libra ng bigas, bawat kahon ng mga gulay at bawat hiwa ng karne hanggat maaari nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Tinitiyak ng pagsasanay na alam ng staff kung paano paikutin ng maayos ang stock, maghanda ng mga pagkain gamit ang mga standardized na recipe at iakma ang mga menu batay sa kung anong mga sangkap ang available. Ang elemento ng tao ay pare-parehong kritikal. Ang pagpapakain sa Vite Fusan Mandaragat ay hindi lamang tungkol sa mga calorie, ito ay tungkol sa moral. Ang buhay sakay ng isang aircraft carrier ay mahirap. Ang mahabang oras, mataas na stress at ang patuloy na ugong ng mga operasyon ay maaring mapagod kahit na ang pinaka-nababanat na mandaragat. Ang isang masarap na pagkain, isang mainit na almusal pagkatapos ng nakakapagod na panonood sa gabi o isang handang hapunan bago ang mga operasyon ng paglipad ay maaaring magbigay ng malakas na psikolohikal na tulong. Sa ganitong paraan, direktang nag-aambag ang culinary team para labanan ang kahandaan. Ang mga masasaya at pinakakain ng mga mandaragat ay gumaganap ng mas mahusay, nagpapanatili ng pagtuon ng mas matagal at nagpapanatili ng pagtitiis na kinakailangan para sa mga linggo o buwan sa dagat. Para makamit ito, ang mga culinary specialists ay hindi lang umaasa sa kasanayan, sila ay umaasa sa teamwork. Gumagana ang galley na parang isang unit ng militar sa loob ng mas malaking unit. Ang mga tungkulin ay itinalaga, ang ilan ay humahawak sa paghahanda, ang iba ay nakatuon sa pagluluto, ang iba ay namamahala sa paglilinis at pamamahagi. Ang oras ay nakasynchronize hanggang sa minuto. Halimbawa, habang ang isang kupunan ay pumuputok ng daan-daang itlog at naghahanda ng bakon para sa almusal, ang isa pa ay nagsiset up na para sa serbisyo ng tanghalian. Sa oras na matapos ang almusal, ang paghahanda para sa hapunan ay isinasagawa. Ito ay isang walang humpay na ikot at kung walang pagsasanay, koordinasyon at disiplina, ang sistema ay babagsak sa ilalim ng sarili nitong timbang. Espesyal na pasasalamat ang dapat talagang pumunta sa mga miyembro ng kawani ng Navy Culinary para sa pagpapanatiling tumatakbo ang barko sa mga paraan na kadalasang hindi nakikita sa labas ng mundo. Hindi tulad ng mga piloto na ipinagdiriwang para sa kanilang matapang na misyon o mga crew ng deck na kinikilala para sa kanilang mapanganib na trabaho. Sa paghawak ng sasakyang panghimpapawid, ang culinary team ay higit na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, ang kanilang kontribusyon ay hindi gaanong mahalaga. Ang pagpapakain sa mga tripulante ay hindi isang gawaing pansuporta, ito ay isang mission-critical operation. Kung walang pagkain, ang makina ng tao ay humihinto at ang pinakasopistikadong sasakyang panghimpapawid sa mundo ay hindi hihigit sa isang drifting steel hull. Ito ay Southeast kahalaga ang pagpuna na ang paghahanda ng bilang ng mga pagkain sa bawat araw ay hindi lamang isang bagay ng pagluluto, ngunit isa rin sa logistic. Ang pagkain ay dapat na nakaimbak ng maayos sa malalawak na refrigerator at freezer na kumukuha ng buong deck ng barko. Ang mga sangkap ay dapat na maingat na subaybayan. Alam hindi lamang kung ano ang nasa kamay ngayon, ngunit kung magkano ang mananatili sa isang linggo mula ngayon o isang buwan mula ngayon kung ang mga paghahatid ng supply ay naantala dahil sa lagay ng panahon o seguridad sa pagpapatakbo. Ang mga menu ay binalak ng maaga ng ilang linggo, ngunit dapat manatiling flexible upang matugunan ang mga kakulangan o pagpapalit. Sa maraming paraan, ang mga culinary specialist ay nagpapatakbo bilang logistician gaya ng mga cook, binabalanse ang mga spreadsheet ng mga inventaryo ng pagkain habang binabalanse rin ang mga kaldero sa mga kalan. Nakakatulong ang teknolohiya, syempre.
Ang mga modernong carrier ay nilagyan ng mga pang-industriya na kusina, mga malalaking oven steam, kettle mixer at kagamitan sa paghuhugas ng pinggan. Ngunit hindi kayang lutasin ng teknolohiya lamang ang mga hamon ng tao sa pagkapagod, stress at pangangailangan para sa pagkakapare-pareho. Ito ay kung saan ang pagsasanay muli ay gumaganap ng mahalagang papel nito sa pamamagitan ng pagtulad sa mga sitwasyong may mataas na volume sa panahon ng pagtuturo sa pamamagitan ng pag-drill ng mga kasanayan sa kaligtasan ng pagkain sa memorya ng kalamnan at sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kasanayan sa pamumuno sa mga supervisor ng galley. Tinitiyak ng Navy na kapag tumataas ang pressure sa mga totoong kondisyon, makakapaghatid ang mga culinary team. Kapag ang isa ay umatras at isinasaalang-alang ang buong saklaw ang tagumpay, ay nagiging mas malinaw. 17,000 pagkain sa isang araw ay hindi lamang isang istatistika. Ito ay kumakatawan sa 17,000 sandali kung saan ang isang mandaragat ay pinaalalahanan na sila ay inaalagaan, pinananatili at sinusuportahan. Kinakatawan nito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpunta sa isang mahabang shift na walang laman, ang tiyan o isang busog. Kinakatawan nito ang tahimik ngunit mahalagang tibok ng puso ng pang-araw-araw na buhay ng barko. Sa huli, ang paghahanda ng ganong bilang ng mga pagkain sa bawat araw ay hindi madaling gawain, hindi sa pamamagitan ng anumang kahabaan ng imahinasyon. Nangangailangan ito ng interseksyon ng logistic pagsasanay, pagtutulungan ng magkakasama at dedikasyon. At habang ang mga kawani sa pagluluto ay maaring hindi magsuot ng mga pakpak o magpatakbo ng mga sistema ng armas, ang kanilang papel ay kasing kritikal sa pagtiyak na ang pinakamakapangyarihang mga sasakyang dagat ng Navy ay maaaring magpakita ng lakas sa mga dagat. Kung wala ang mga ito, walang sustained operations, walang tibay at walang mission success. Ang pagpapakain sa isang carrier ay pagpapakain sa isang barkong pandigma at ang pagpapakain sa isang barkong pandigma ay pagpapakain sa pinakagulugod ng lakas dagat. Kailangan nilang gawin ito sa loob ng ilang buwan. Sumigaw sa ating mga bayani at pangunahing tauhang nakasuot ng puting apron at chef na sombrero para sa pagtiyak na kahit kailan ay gutom ang isang marino ng US Navy. Salamat sa panonood ng video. Ipaalam sa amin kung ano ang palagay mo sa paksa ngayon sa seksyon ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong mga opinyon, mga tanong mo at maging ang iyong sariling mga insight. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa amin na umunlad at nagdudulot din ng magagandang pag-uusap sa loob ng komunidad na ito. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming hinaharap na nilalaman. Patuloy kaming nagsusumikap na maghatid sa iyo ng mas kapanapanabik at malalim na mga kwento. Kaya ang pag-subscribe ay ang pinakamahusay na paraan upang manatiling konektado. Gayon din, tiyaking pinindot mo ang notification bell na yon para ikaw ang unang makakaalam sa tuwing may bagong video na magiging live. Maniwala ka sa akin, marami pa tayong mas kaakit-akit na paksang paparating mula sa detalyadong pagsusuri ng militar hanggang sa mga behind the scene na pagtingin sa mga operasyon na bihira mong makita sa ibang lugar. Tiyak na hindi mo nais na makaligtaan ang mga ito. Anak kong yung Big Hukad sa maglaan ng ilang sandali upang galugarin ang aming channel pagkatapos ng video na ito. Makakahanap ka ng maraming iba pang kapanapanabik na nilalaman tulad nito mula sa mga breakdown ng mga totoong kaganapan sa mundo hanggang sa mga talakayang nakakapukaw ng pag-iisip na higit pa sa mga headline. Kaya manatili tingnan ang mga ito at ipaalam sa amin kung alin ang paborito mo. Salamat sa panonood, salamat sa pagsuporta sa channel at gaya ng dati magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa panahong iyon, manatiling mausisa, manatiling nakatuon at patuloy na bumalik para sa higit pa.